Nung time niyo sa DepEd ay nandyan na ba in place ang no gift policy? Yes, Mr. Chair. When it is a policy of the Vice President and Secretary. Is our resource person familiar kailan nagsimula ang no gift policy sa DepEd? When she started her term in the DepEd, Mr. Chair. Ibig sabihin, nung nag-start yung term niya at sa time din na siya ay DepEd Secretary, si Ms. Sunshine Fajarda ay naging bahagi rin ng DepEd family, in place na ang no gift policy. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, I'd like to know yung pagtingin ni Ms. Sunshine Fajarda, kung tama po ba o mali na mag-abot ng pera ang isang top official ng isang ahensya sa iba pang top officials kung meron siyang gustong hingin na pabor? Mr. Chair, that's wrong. But if you're going to ask me, I did not ask you, Mr. Chair. Mr. Chair, our resource person need not be defensive dun sa pagsagot. Tinatanong ko lang po kung pagtingin nyo, tama po ba o mali ang ganong pangyayari? So, pagtingin po ninyo ay mali iyon? Naturally, it's wrong. Yes. It's wrong. Yes. Mr. Chair, kahit anong form ng pag-abot ng pera, halimbawa, naka-envelope, mali po iyon. Mr. Chair, it depends if it's just a form of gratitude. It will depend on the circumstances, Mr. Chair. There is no... Mr. Chair, this question is connected dun sa naunang tanong. Kung yung objective ng pag-aabot ng pera ay para mag-secure ng pabor yung isang top official sa iba pang top official ng ahensya. Is this hypothetical, Mr. Chair? Yes, Mr. Chair. Okay, if it's hypothetical, yes. Okay. Mr. Chair, ibig sabihin, in whatever form, bawa yung pera, electronic. Through electronic means, pinadala, mali din iyon? It will depend on the circumstances again, Mr. Chair. It's connected again dun sa previous question, Mr. Chair. That if it's for a favor, yes, I believe so, Mr. Chair. Na mali na magpadala, kahit anong form, kahit electronic. So electronic man or naka-envelope, pagtingin po ng ating resource person na isang abogado, mali iyon. It will depend, Mr. Chair, again on the reason. Mr. Chair, we request our resource person na maging responsive po dun sa mga tanong, given that I already asked dun sa unang tanong pa lang na kung yung objective ng pag-abot ng pera ay para mag-secure ng mga pabor. So, again, Mr. Chair, kung yung purpose ng pag-abot ng pera ay mag-secure ng pabor isang top official sa iba pang top official, whether electronic man yan o naka-envelope, mali po iyon. Anong pagtingin po ng ating resource person? Yes, Mr. Chair. Mali. Mali po. Yes. Okay. Mr. Chair, kung may ganong pangyayari na may isang top official na nag-abot ng pera sa iba pang top official, bawa naka-envelope, mali po ba o tama na hayaan iyan ng head of agency? Again, if you're anchoring your question to the first premise, which Yes. is asking for a favor, yes, it's wrong. Mr. Chair, mali rin ba na hindi lang basta hayaan pero kung yung head of agency ay mismong nag-utos ng ganon? Yes, Mr. Chair. Mali rin yun. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, kung yung head of agency ay nag-utos sa kanyang opisyal na mag-hand out ng mga naka-envelope na pera as form of allowances to secure favors, mali din ba iyon? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, again, with the same context sa mga previous na questions, regardless kung ano pa yung source, mali ba ang ganong practice na ang isang head of agency utusan ang kanyang opisyal na mag-hand out ng ganong mga pera as form of allowance? Based on my previous answers, Mr. Chair, yes. Na mali. Sige, Mr. Chair, mali po o tama na kung may ganong iaabot na pera to secure favors,
kung kukunin iyan sa regular fund, mali po ba o tama? What do you mean regular fund, Mr. Chair? Regular fund ng isang agency. To secure favors, mali pa rin, Mr. Chair. Mali. Mr. Chair, to secure favors, mag-aabot ng pera as form of allowance at kukunin sa confidential fund. Mali po ba o tama? Definitely mali, Mr. Chair, because confidential funds, they have specific uses. Mr. Chair, sa pagkakaalam po ng ating resource person, saan ba dapat, kung assuming meron, saan po dapat ginagamit ang confidential fund? Saan po ginagamit ang confidential funds? I'm not really that familiar, Mr. Chair, because, but I know that it is under JMC 2015-01. There are specific uses for that. At meron din bang batas na nagsasite na dapat sundin ang ganong joint circular 2015-01? JMC itself is the law, Mr. Chair, on confidential funds. Mr. Chair, iba po ang circular sa batas. So, then again, kung i-refresh po ng ating resource person who is a lawyer, yung mga basis for the use of confidential fund, tingin po ba natin meron pang ibang basis citing that joint circular? That's the only basis that I know of, Mr. Chair. I'm not really that familiar as to the different or other laws on confidential funds. So, Mr. Chair, para po ma-enlighten yung ating resource person, pati po yung iba rin, kasi kanina, Mr. Chair, nung tinatanong po si Ms. Gina Acosta, siya na po mismo ay SDO ng OVP, hindi din niya alam yung kanyang papel. And I'm troubled, Mr. Chair, kung ganun pala ang level of awareness ng mga nasa OVP tsaka DepEd regarding confidential funds. Yung JC 2015-01, yan po ay sinasite ng mismong General Appropriations Act, which is a law. Kaya po, ibig sabihin, kapag may mga lumabag dun sa paggamit ng ganun joint circular, ay pwede ding lumabag sa batas dahil po yan ang minamandita dapat sundin when it comes to the use of confidential fund. To proceed, Mr. Chair, kapag sa case po ninyo, in the event na meron po kayong nalaman na merong gumamit ng confidential fund to hand out so-called allowances to top officials of an agency, ano po ang gagawin ninyo? Hypothetically, again, Mr. Chair, of course, if I know someone who does that, it has to be reported. So, kung kayo po, may ganun kayong nalaman na kuwang impormasyon, kanino po ninyo i-report? I think it has to be reported to the Commission on Audit, Mr. Chair. So, as an official of an agency, didiretso po kayo sa COA. I'm not really that familiar on how to report such cases, Mr. Chair, but yes, or it can be through the Ombudsman or through any other agency which can actually look into and investigate on the matter. Hindi niyo ito isusumbong sa nakakataas na opisyal? Yes, Mr. Chair. It can also be through the highest official of the agency which handles the said agency. Mr. Chair, paano naman po if ever na mismong higher official ang nag-utos sa inyo na gamitin ang confidential fund for the purpose of handing out allowances to other top officials? In that event, ano po ang gagawin ninyo? Again, these are all hypothetical, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. Yes. I think that's already clear, and our resource person, again, does not have to be defensive. I just want to check, Mr. Chair, why am I being asked these things? These are all hypothetical. Why am I being asked these things? Mr. Chair, I think we have already established kanina na bahagi ito ng deliberasyon ng ating komite. And I advise for the third time yung ating resource person na wag pong masyadong maging defensive kasi po ito ay bahagi nung pag-check natin dahil nga lumitaw na sobrang naabuso ang confidential funds. So we'd like to know from those who have served actually top positions sa ating mga ahensya, ano ba yung pagtingin dun sa nakita nating mga nangyari?
So we want to see how we can have better safeguards dun sa pera ng bayan. So again, kung wala naman pong tinatago yung ating resource persons and we are asking possibilities, di po kailangan maging defensive. So yun na po ang huling tanong ko actually. So Nakakalito lang po kailangan kasi. lang pong sagutin ng ating resource person. Sige Miss- po. Miss So Sunshine your Farda. question was, the last question was, can you repeat, Mr. Point Chair? of order, Mr. Chair. Point of order. What is the may I point of remind- order yes, of Honorable Yes. Z. Alontojo? Yeah, may I remind our resource persons to speak when they're being recognized. Yes, Mr. Chair. Thank And you. please, I apologize, Mr. Chair. okay, tsaka hindi po kayo po pwedeng magtanong ng question. So, parang I apologize, siya po ang Mr. tinatanong Chair. ninyo eh. Yes. Please continue, Congressman Manuel. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, kung merong higher official na nag-utos sa inyo na gamitin ang confidential funds for the purpose of handing out allowances in the form of cash na naka-envelope to other top officials in your agency, ano ang gagawin niyo kung sakali? That official may be reported to the Ombudsman, Mr. Chair. So, ibig sabihin, you are ready to file a complaint against that higher official, If that is the case, if it is true, Mr. Chair. and you are willing na ilahad ang iyong nalalaman, If that is an actual circumstance, Mr. Chair, of course, Mr. Chair. okay. So, ayun, nasagot naman pala, Mr. Chair. So, yun lang yung mga tanong ko so far for Ms. Sunshine Fajarda. And again, we would like to remind her at yung iba ding mga official imbitado dito, Mr. Chair, na yun, kung wala pong tinatago, ay dapat po hindi matakot sumagot. At in fact, kung meron pong nalalaman na dapat ay alam ng komite, alam ng taong bayan, mainam po na mag-come forward at magsalita. Kasi Mr. Chair, then again, ang pinag-uusapan natin dito, hindi to pera ng iilan. Kahit po yung mga kababayan natin na hindi po well-versed dun sa batas, I'm sure no one, even yung mga lawyers po natin, know everything. Pero alam po ng taong bayan na basta pera ng bayan, dapat ginagamit ng tama. Mr. Chair, next question ko po will be addressed to Mr. Lemuel Ortonio. Mr. Lemuel Ortonio, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Maayong gabi, Your Honor. Mr. Chair, si Mr. Ortonio po ba ay abogado din? No, Your Honor, I'm not a lawyer. Okay, but the Chief of Staff of the OVP is a lawyer, am I correct? That's correct, Your Honor. How about the Vice President? Yes, the Vice President is a lawyer. She is a lawyer? Yes. Okay. Mr. Chair, kasi kanina sa mga tanong po kay Mr. Ortonio, marami po siyang pinirmahang documents in relation to the use of confidential funds. Pero kapag tinatanong na kung paano nagamit, paano pinapaliwanag, paano ginamit, several responses po, Mr. Chair, ay tinuturo ang security officer na pinagbigyan ng buo-buong confidential funds. So, Mr. Chair, gusto ko lang malaman, ngayong ito na ang lumilitaw na ganun pala ang sistema ng kung paano ine-encash, tapos paano pinapasa yung pera, na kahit yung mismong SDO, si Ms. Gina Acosta, ay hindi din niya masagot yung mga tanong kasi nga hindi niya ginampanan yung kanyang papel ng maayos as SDO. Sa pagtingin po ba ni Mr. Ortonio, ay tama lang ba ang ganong naging practice sa Office of the Vice President in terms of handling the confidential funds? Based on the process that was mentioned earlier by Ms. Acosta, I would see that there is no parang deficiency in terms of the process that was employed to implement the confidential activities and using the confidential funds. Ibig sabihin sa pagtingin po, Mr. Chair, ni Mr. Ortonio, na yung SDO in-encash ng buong-buong confidential funds mula sa isang cheque
tapos binigay din ng buo doon sa security officer, tapos yung security officer lang pa yung nakakaalam saan napupunta, tapos sasabihin po ng chief of staff, hindi niya alam paano nagamit. Kahit po yung SDO hindi rin alam. Tingin niyo po okay lang yun? I would assume na yes, it's acceptable considering that, as mentioned by Ms. Acosta, she is not familiar with how it is being operated on the field. And the only person who would have the expertise would be the security officer. That's my understanding. Mr. Chair, to continue, ibig sabihin po okay lang yung isang sistema kung saan kahit po si Mr. Otonio na pumirma dun sa several documents regarding confidential funds, wala rin po siyang masagot na maayos kapag pag-uusapan na isa napunta, pero bahagi po sila ng mga opisyal na pwede pong managot kapag napatunayan na merong pera na hindi nagamit ng tama o hindi na natin alam saan napunta. Are you fine with that kind of system in place? Yes, Your Honor, because I believe that it is my personal belief, no, na the process is okay yung process niya. There is nothing that I see personally that is deficient. Okay. I'm in a state of shock, Mr. Chair, sa ganong tipo ng perception hanggang ngayon, Mr. Chair. So, kung okay lang pala, dahil nga merong lumitaw na Mary Grace Piatos, na pumirma doon sa isang acknowledgement receipt na pinagamitan ng confidential funds ng Office of the Vice President. Again, may I confirm na galing din po kayong Davao? That's correct, Your Honor. Where in particular po sa Davao region? Davao City. Davao City. Davao City. And can you also attest na merong mga may apelidong Piatos sa Davao City? I'm not familiar if there is specifically Piatos in Davao City, but it can be that there is a Piatos in Davao. But personally, I do not know of someone personally. Kasi Mr. Chair, well, madali din naman pong i-check online somehow. Pwedeng ma-quick check. Ako pa, Mr. Chair, I'm not from Davao, I'm from Iloilo City. Pero Mr. Chair, nung chinek natin, kung merong nagkakaapelido na Piatos, Mr. Chair, single T lang. Merong mga may apelidong ganun, pero hindi double T. Kaya, Mr. Chair, if even our resource person who is from the Davao region itself, hindi din po makapag-attest talaga or even say na meron siyang familiarity na may tao na may ganong apelido, then that really begs the question, sino talaga yung taong ito? Mr. Chair, lalo na dapat supposedly bahagi po kayo ng mga pumirma to request the confidential funds. So, sa personal niyo pong pagtingin, tingin niyo po ba ay, kung yun, itong buong pangalang Mary Grace Piatos, tingin niyo po ba may ganitong tao talaga? I cannot say that there is someone na Mary Grace Piatos, specifically yung name, but it can be that there's someone named Mary Grace Piatos. So, ibig sabihin, Mr. Chair, si Mr. Otonio, tingin niya ay maniniwala siya na may ganitong tao na may pangalang Mary Grace Piatos with a double T. Yes, that's correct, Your Honor. I would. Okay. Mr. Chair, now I'd proceed to Mr. Edward Fajarda, former SDO ng DepEd. Kasi lumitaw din po yung si Kokay Villamin, yung may acknowledgement receipt sa OVP, meron din sa DepEd. Same name, magkaiba yung pirma. Kung kayo po, tingin nyo ba posible na merong isang tao, tapos meron siyang at least dalawang magkaibang pirma?
Mr. Chair, Yes or no lang po. Tingin niyo po ba okay yun? can I explain first before Hindi I po. said yes or no? Gusto ko po manang malaman kung tingin niyo po posible na yun, may ganong sitwasyon. Possible po, Your Honor. Possible. Paano po siya pwedeng maging posible? Kasi po, sa akin lang pong pananaw, kapag sa akin lang po to ha, hindi ko po kasi, hindi po talaga ako expert dyan. Pero kung ako po ay isang nabayaran ng informant, hindi po talaga ako magbibigay ng tunay kong pangalan. Kasi madedelikado po kasi ang buhay ko. So, posibleng may nagaya pong pangalan. So, iba po ang perma. Sa akin lang po yan. Posibleng Po sa akin. nagaya ang pangalan. Out Nagaya of po. hundreds of possible first names and out of hundreds or even thousands of surnames, ay posibleng randomly merong isang Kokoy Villamin na lumitaw sa OVP, meron din po sa DepEd. Sa akin lang pong Tingin niyo po, sa akin lang posible pong yun? paningin. Posible po. Kaya po siguro, magkaiba ang perma. Sa akin lang po yan, Mr. Chair. Tingin Pero niyo hindi po. naman po ako expert yan. Pero bilang naging former special disbursing officer, kung kayo po yung nakatanggap nun, ano pong iisipin po ninyo? Mr. Chair, kasi hindi naman po expert, pero kung ako po, ito double check ko po siguro. Ito double check. Opo. So, dahil po naging special disbursing officer po kayo ng DepEd at nag-handle po ng confidential funds, nung na-submit na po, na-compile na yung mga acknowledgement receipt, na-check nyo po ba lahat ng yon para ma-encounter yung Kokoy Villamin? Mr. Chair, ang gina-check ko po kasi sobrang dami po niyan. Maghahabol po ako sa oras po kasi may ano po yan eh. Pag sinasubmit po yan, 30 days after the quarter. So hindi actually kulang po yung 30 days bago ko po makuha yung kumpleto lahat-lahat. So ang chine-check ko lang po diyan ay yung kung may pangalan pero hindi ko na po basta may sulat, may perma at saka po yung amount, Mr. Chair. Mr. Chair, balikan ko po si Mr. Ortonio. Kayo po Yes. tingin nyo posible na may isang tao na merong dalawang magkaibang pirma? It can be, Your Honor. Pwede can, din. It can be. That's my personal opinion. Kung kayo po, paano? Tingin nyo, paano? It can be it's yung initial niya, counter signature, or the other one is a full signature. Mr. Chair, kasi based din sa documents na napakita dito sa komite, ay meron talagang pirma. Pero pareho po yung pangalan. At kung kayo po ay isa doon sa mga top officials ng Office of the Vice President, ay mananagot po kayo doon kapag hindi talaga mapatunayan totoong tao yung mga iyon. So, would you still stand by your belief na posible po that to prove how public funds were used, okay lang na merong gumamit, may naka-receive na ganong tao na merong dalawang magkaibang pirma? It can be, Your Honor, but of course, subject to verification. So, kung kayo po malalaman nyo na may ganun pala, anong gagawin nyo? Double check, Your Honor. Double check and verify. Okay, Mr. Chair, hearing that, actually, lalo ko pong naiintindihan bakit nangyari itong hindi talaga kapanipaniwala at actually horrifying na paggamit ng confidential funds. Kasi pala, ganito yung mga opisyal na meron, yung OVP tsaka DepEd, at ito yung mga pinamunuan ng Vice-Presidente. Mr. Chair, kung ganito yung standards na meron sa ganitong mga institusyon,
no wonder na ganito pala yung nangyari. Mr. Chair, last few questions kay Attorney Rosel Abella. Mr. Chair, kanina din na-expound kung paano na-produce yung mga certifications. Mr. Chair, kay Attorney Abella, hindi po ba kayo nagdalawang isip na magnotaryo ng mga certifications na merong blank, meron din walang personal appearance? Your Honor, referring to what document, Your Honor? Yung kanina, yung sa interpellation ni Kong Asidre. Can we Yung certifications ng Specify, OVP Your tsaka Honor? DepEd. Yung kanina po, it's fresh. I wouldn't assume na nalimutan po din niya. Pero yung mga pinakita po. Yes, Your Honor, as I mentioned, while it's not written on the document, Your Honor, may I request that the document be specific, Your Honor, so that I can accurately answer, because there are several documents. Napakita po kanina yon. Your Honor, madaming document na pinakita po, Your Honor. Okay, we can request the help of the technical staff, pero yung isa doon ay dapat dalawa yung sinasabing nag-appear personally. Isa doon si VP Sara, pero hindi siya nag-personally appear. Yes, Your Honor. The document is an attestation, Your Honor. So when we attest, Your Honor, the one who is executing the document is the special disbursing officer. The attesting Mr. officer. Chair, I think na-establish na po kanina na supposedly, kung dalawa yung nakalagay na pangalan, tapos end pa siya, No, Your dalawa po Honor. sila. Mr. Chair, the resource person is not yet recognized, so I Your should Honor, be allowed to I'm not finish. finished answering, Your Honor. My I'm not answer finishing was my question. corrected. Sufficient time to answer because my answer was Attorney- incomplete. Attorney Abella, Yes, Your Honor. huwag po kayo makipagsabayan. Antayin po ninyo matapos yung tanong bago po kayo sumagot. I apologize, Your Okay. So, Yes, thank you, Congressman Mr. Chair. Mr. Chair, I think napaka-basic din naman po ng tanong ko. We have already heard kanina ano yung mga ginawa pala ni Attorney Abella mula dun sa interpellation ni Kong Asidre. Actually, gusto ko pa nga po na marinig. No? Yun. Kung nung ginawa po yon or bago pa nga magawa, ay hindi man lang ba nagdalawang isip na hindi ito yung tamang gawin, na magnotaryo sa mga dokumento na blank or wala yung personal appearance. Yes, Your Honor. Referring to the certifications, Your Honor, the document was executed by the special disbursing officer. On the part of the attestation, Your Honor, ang understanding ko po dyan ay she was witnessing, Your Honor, and under the COA rules, Your Honor, ang talagang nag-o-oath, Your Honor, I think it's section 4.15, Your Honor, the one taking that oath is the SDO, Your Honor. That's why she is the one who is required to have a personal appearance. Yun po yung understanding ko, Your Honor. So, Mr. Chair, kung hindi po nagdadalawang isip si Attorney Abella and she stands with what she did at gusto ko pa pong makita kung merong remorse man lang or any sense na posibleng baka naisip niya ay hindi tama yung ginawa niya, tapos mapaisip man lang siya na pwedeng makahingi siya ng tawa dito sa komite natin or sa taong bayan kasi we owe it to the Filipino people, Mr. Chair. Pero ina-argue pa po na okay lang yung ginawa. Pero kahit po elementary, Mr. Chair, makakaintindi na kung dalawa yung nakalagay tapos end pa po yung word doon, ibig sabihin talaga, yung dalawa ay dapat mag-appear personally kay Attorney Abella. So, Mr. Chair, for me to conclude with my interpellation, mula sa mga narinig po natin, at doon din sa mga sagot ng mga natanong natin, na pinapanindigan po talaga nila yung kanilang mga ginawa. Mr. Chair, ang dating talaga sa akin,
yung Office of the Vice President tsaka DepEd under Sara Duterte, it needed people who either are lawyers, who know what they're doing, but they still decided to abuse what they know. Tapos nandyan din yung mga opisyal naman na hindi sila niluloop in sa paano talaga ginagamit yung pondo. Kinailangan po ang kaalaman ng ganitong mga abogado para sa Acknowledgement Receipt Factory, Mr. Chair, at para sa Certification Factory, para lang i-defend yung pag-abuso sa confidential funds. Kinailangan ang Acknowledgement Receipt Factory tsaka ang Certification Factory dahil hindi maipaliwanag ng tama kung paano ginamit ang confidential funds. Yun lang, Mr. Chair. Maraming salamat. Thank you, Congressman Manuel. The Chair would like to recognize the next interpolator, the Honorable Marcoleta. Maraming salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair, may I direct my questions to the members or representatives of the Commission on Audit? Attorney, sino na dyan? Camora. Okay. Mr. Chair, I would like to ask the representative from COA in regard to Article 9D, Section 2, Paragraph 1 of the 1987 Philippine Constitution, which states that the Commission on Audit shall have the power, authority, and duty to examine, audit, and settle all accounts pertaining to the revenue and receipts of and expenditures or uses of funds and property. You understand this provision, Madam? Yes, Mr. Chair. This provision is constitutional. Yes, Mr. Chair. And this is related to Section 25 of Presidential Decree 1445 or the State Audit Code of the Philippines, which is statement of objectives. It says that in keeping with its constitutional mandate, this is in relation to the provision in Constitution I previously referred to you, the Commission adheres to the following primary objectives. I'm quoting paragraph 2, Mr. Chair, which states to develop and implement a comprehensive audit program that shall encompass an examination of financial transactions, accounts, and reports, including evaluation of compliance with applicable laws and regulations. You're also familiar with this provision. Yes, Mr. Chair. And under Section 26, with title General Jurisdiction, the authority and power of the Commission, meaning COA, shall extend to and comprehend all matters relating to auditing procedures, systems and controls, etc., etc., the examination and inspection of the books, records, and papers relating to those accounts, and the audit and settlement of the accounts of all persons respecting funds or property received or held by them in an accountable capacity, etc., etc. You're still familiar with this provision? Yes, Mr. Chair. These are all provisions which give mandate to COA in the examination, audit, and settlement of public funds. I am correct. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, I'd like to ask the representative from COA if the Constitution allocated this particular mandate to other agencies or offices of government other than COA. Mr. Chair, it is exclusive to the COA. It is exclusive to the COA. COA alone
has the mandate and authority to perform all these functions Audit, Mr. Chair. I just read before you. Is that correct? Yes, Mr. Chair. In issuing the audit observation memo to the Office of the Vice President, what are the processes involved in order to complete the examination in relation to this action, Madam? What audit actions, Mr. Chair? Para makumpleto po ninyo yung audit observation memo na inisyo po ninyo sa opisina ng Vice President, ano po yung nararapat gawin nila para sa ganun matugunan po yung action na ginawa ng COA? As to the AOM, Mr. Chair, kailangan po nila mag-submit ng compliance dun sa observations namin, Mr. Chair. Ilan-ilan pong mga requirements ang dapat gawin para po matugunan nila yung requirements na hinihingi po ng audit observation memo? Kung ano po yung nasa audit observation memorandum, Mr. Chair. Pwede po bang i-enlighten nyo kami kung ano-ano po yung mga yon para sa kapakanan po naming lahat at lahat po ng nakapakikinig nitong ating pinag-uusapan? Mr. Chair, depende nga po kung ano yung content ng AOM. So if there are 2 observations, edi malamang po, 2 po yung i-comply. If there are 5 po ang i-comply. Kaya nga po, Mr. Chair, I am referring to the audit observation memo that you issued to the Office of the Vice President. What period po? Kasi Ito pong pinag-uusapan natin ngayon. yung pinag-uusapan po natin, meron po from 2022, meron din pong 3 from 2023. Yun nga po. Hindi po ba pinagsama na po yun at yan po yung subject ng inquiry ng committee ito? At dahil nga po doon, Mr. Chair, ay inadvisean po yata kayo sa magitan ng isang sulat. Kung hindi po ako nagkakamali, sa Ginoong Ortonio ang gumawa, na pinirmahan yata ni Atty. Sanchez. Ang sulat pong iyon, sa aking pagkakaintindi mula po sa interpellation kanina pa, ay mukha pong ina-advisean kayo ni Atty. Sanchez na i-ignore po ninyo yung subpoena ng committee ito sapagkat yung ignore po yung House probe sapagkat hindi pa po kumpleto o conclusive yung audit observation memo. Parang ganun po yung aking pagkakaintindi. Tama po ba? Yung request po nila, Mr. Chair, yes, Yes, po. ma'am. Yes po. Noon pong sabihin ni Atty. Sanchez na ang inyo pong audit observation memo ay hindi pa conclusive o hindi pa kumpleto sapagkat marami pa kayong ihingin sa kanila na isusumitin nila sa opisina ninyo, tama po yung kanyang isinulat. Hindi po ba? As to yung mga 2023 na AOMs po, kasi at that time, kailangan pa po nilang mag-comply. Yun nga po. Yung sa 2022 po, natapos na po yun, nag-comply na sila, nag-issue na ng NS, nag-comply na din sila. Tapos na po yun. Hindi pa rin po deficient, so nag-issue na po ng ND. Sa mga katwid, nag-issue na po ng ND. Yun pong ND ay yung Notice of Disallowance. Yes, Mr. Chair. Yung Notice of Disallowance po, Madam, is also not conclusive because ito po ay appealable and Yes, contestable. Yes, Mr. Chair. Meaning to say, it is not a final judgment. Yes, Mr. Sa mga tweet, yung pong sulat nila sa inyo, ina-advisean po kayo na sana, hindi naman po siguro kawalan ng paggalang sa committee ito. Kung hindi, ang ibig nilang sabihin, sapagkat marami pa po namang kayong kakailanganin sa kanila na isasubmit, iniisip po siguro nila para hindi makomplicate ang pag-uusap, sana ay huwag na muna inyong bigyan. Kasi po humihingi ang House
ang ating pong komite nung mga dokumento na kakailanganin po dito sa kanilang pagdinig. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Okay. Bakit hindi po ninyo binigyan ng due course yung sulat po ni Attorney Sanchez? Ano pong dahilan? Mr. Chair, nag-issue po ang House, ang committee po ng subpoena duces tecum sa COA. And dun po sa rules ng COA, pwede naman po kaming maservan ng subpoena. And ayun po, nag-comply lang po kami based dun sa subpoena po. Mr. Chair, kung halimbawa yung subpoena ng committee ito ay tumutukoy sa mga bagay na hindi pa po ninyo iniimbestigahan, sa aking palagay tama lamang po yun. Ngunit dahil po yung bagay na hiningi po nila ay iniimbestigahan na ninyo, hindi ba dapat ay pumayag kayo na sana'y i-advise nyo yung ang House na, Sir, Madam, with all due respect, ay hindi muna po namin kayo mabibigyan ng inihingi po ninyo sapagkat sa ngayon po ay kami po yung kasalukuyan pong nag-iimbestiga. Hindi po ba pwede ring idahilan yon, Madam, without disrespecting the Committee on Good Government? Mr. Chair, meron naman pong nire-recognize din naman po namin yung Congress oversight, and yun nga po, we were issued subpoena. So Mr. Chair, sinasabi ko nga po yun eh. Kung sa bagay siguro na hindi pa ninyo iniimbestiga, makatwiran lang na talagang pagbigyan nyo at nasa lugar naman po. Ngunit sa ganito pong itong pag-uusap na ito, na ang involved pong subject matter, yung 2023, na inyo pong iniimbestiga, hindi po ba nyo naisip na maaari pong makompromiso ang ginagawa ninyo? Halimbawa po, hindi po ba sa mga proseso o procedures na ginagawa po ninyo, ang audit observation memo at saka notice of disallowance ay confidential po in nature? Yes po. Kasi po, kaya ginagawa niyong confidential sapagkat gusto niyong maproteksyonan ang mga karapatan ng mga partido sapagkat wala pang ang conclusiveness eh. Iniimbestiga pa nga lang eh. Tama po. Yes, Mr. Chair. Actually, audit lang po yung sa amin, not technically, hindi po investigate. Kaya nga importante po na maproteksyonan kasi ino-audit nyo lang. At alam po ninyo, yung pag-audit ay maaari pong i-contest mula sa level ng regional director, kung nasaan man nag-umpisa. Kung sakasakali pong hindi natapos doon, maski sa level ng commission proper, inaapila pa rin po. At kung sakasakali po hindi napagbigyan doon, umaabot din po yun hanggang sa kataas-taasang hukuman, hindi po ba? Kaya po pinapanatili natin confidential ang proseso. Hindi po ba nyo naisip kung sakasakali, yung pong ginagamit po ninyo sa inyong pag-audit ay ibibigay po ninyo sa Committee on Good Government, mabubuyang-yang po yung mga dokumento because of the nature of the hearing in the House of Representatives. Tama po? Tama po. Kagaya po ng nangyayari ngayon. Bago po ako magpatuloy, ay gusto ko munang itala on record na hindi ko po binibigyan ng hatol. I am not judging
what the Committee on Good Government has done so far in relation to the documents that you furnished this office. Ang sinasabi ko lamang po, kanina po sa unang pagtatanong ko sa inyo, ang sabi po ninyo, there is no other office or agency of government na binigyan po o inallocate ng ating saligang batas para kopyahin ang ginagawa ninyo. Wala na po, kayo lang. Hindi po ba niyo naisip na ang inyo pong gawain, ang inyo pong gagamitin sa inyong pag-audit ay nagamit po ng local government at hindi nyo man lang ipinaliwanag, sana kanina pa po na tinatanong ko, bago pa po ninyo ibigay, pinagbigyan nyo sana yung sulat po ng attorney sapagkat nasa inyo na po ang pag-uusisa ng pag-audit. Masasakripisyo po, masasapubliko po ang gagawin ninyo kung sakasakali. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Ang audit po ay exclusive sa Commission on Audit. Pero since ang Congress po ang may hawak sa yung pera po ng yung power of the purse po, I think we do recognize yung Congress oversight over that power, and similar to sub judice po, hindi po nababind ang Congress pagdating po sa power ng Congress na yun po. Mr. I Chair, think hindi gusto ko naman po pong- audit ang gusto nilang gawin, which is yung audit po ang sa amin. So, Mr. Chair, gusto ko pong malaman sa sagot ng ating representative ng COA. Opinion mo ba yan o yan ay kinuha mo sa pinakamataas na opisyal ng COA sapagkat hindi ikaw ang magbibigay ng katwiran doon sa kung ano yung power of the purse at kung ano ang significance nung subpoena na tinanggap ninyo. Ito ba ay pinag-usapan ninyo, tirefer mo sa commission proper? somehow na-discuss. Ano po? Somehow po na-discuss. What do you Although mean ang- somehow? Kasi po importante yun eh. Alam po ninyo na magkakaroon po ng tension between your mandate and the objective of the Good Government Committee. Iba po yung trajectory nila, iba po yung sa inyo, audit. But you will be using, the committee will be using the same documents. The committee will be using those yardstick that you must be using in your own audit. Sa makatwid po, masasakripisyo po. Halimbawa po, Mr. Chair, noong umpisahan po ng Good Government Committee yung pag-uusisa po nitong bagay na pinag-uusapan natin. Necessarily, ang gawain po ninyo na interrupt, tama? Yes po. Huminto kayo. Inihintay ba ninyo kung anong magiging outcome po ng pag-uusisa at pag-iimbestiga ng good government? Paano pong hinihintay po, Mr. Na-interrupt kayo eh. Sa mga tweet, ang gawain po ninyo ay nabalam. Nabinbin kayo. It continues naman pa rin po kahit na may mga Kasasabi mo lang kanina, na-interrupt eh. Ngayon, continuous. Itong sa OVP po, pero sa other audit, Ito po sinasabi natin, itong pinag-uusapan, the subject matter of this Good Government Committee. Necessarily, ang trabaho po ninyo in relation to the issuance of that audit observation memo was interrupted. Tama po, Madam. Opo, but yung sa other liquidations naman po ng other offices, continues pa rin naman po. Or sa other, yung sa katulad nung pong sa 2023 na audit, nireceive naman pa rin po namin yung mga compliance po nila. Madam, dito po sa binasa kong provision kanina, Mr. Chair, kayo po
ang may karapatang gumawa ng isang comprehensive program kung paano isasakatuparan ang pag-audit sang-ayon po sa pamantayan ng ating saligang batas. It cannot be delegated to any other agency. Nag-usap na tayo kanina. Yes po. What has been delegated can no longer be delegated. Yes. That is a principle of law. Yes po. Sa mga abogado pong nandito, alam po nila yun eh. Potestas delegata, non delegare potest. Nagkakaintindihan po tayo. Yes po. So effectively, you delegated the idea, the work that you should have been doing in the first place. I cannot blame this committee kasi hindi po nyo in-advise eh. Paano ngayon? Hindi po ba na-compromise yung independence ng Commission on Audit? You have to remember, the COA is an independent constitutional body. Yes, Mr. Chair. I believe there is no compromise naman Yun po, ang palagay mo. since yung audit procedures still belong with the Commission on Audit. Yun ang palagay mo. You're talking of procedures, pero compromise nga yung mga dokumentong gagamitin ninyo eh. Kasi binigay mo nga sabi ko nga sa'yo, walang kasalanan ang committee ito sapagkat sinabi na binigay mo without advising them. Sana man lang, sumulat ka man lang, and then the committee, malay mo, they have weighed their options. Baka sakaling hindi ganito nangyari. In this particular case, narinig mo kanina, nagsalita ang aming speaker. Sabi niya, let us strengthen the institution that uphold our democracy. Pero po, doon sa ginawa po ninyo, did you strengthen the foundation and the independence, the authority of the COA as enshrined in the Constitution? Mr. Chair, dun po sa compliance po namin, we emphasized on the confidentiality of the information. So kami din po, hindi rin po namin in-expect that it would be released to the public. Hindi mo alam ang nature ng pagdinig dito sa House of Representatives. This is always public. Ikaw naman. How can you say na hindi mo alam? Sa inyo po kasi confidential. Iba po yung modality nyo because this is audit. Pero once na binigay mo dito, the House of Representatives and all the committees will conduct and undertake meetings publicly. Wala po kaming private meetings. So pag sinabi mong hindi na compromise, opinion mo yun eh. Opinion mo. You are not in a position to tell us na hindi na compromise. Only time will tell. Siguro po dapat pinaalam po ninyo. The fact that you did not even inform the commission proper that there is a subpoena sent by the House, dapat sana ganun eh. Mr. Chair, yung ICFAO po kasi directly reports to the chairperson. So the go signal was from the chairperson. And so ang napag-usapan You are saying po that the commission is- proper, who gives the go signal? The chairman of the COA? Sa being the head of the ICFAO po. Siya yung head po ng ICFAO. No, I am asking the head of the institution The itself. head of the institution po, the head of COA po is the CP, but the head of ICFAO, the office, is the chairperson po. So alam po ng COA head ito? Yes, Mr. Chair. Alam niya, sigurado ka? Yes, Mr. Chair. The commissioners, alam nila? Yes, Mr. Chair. Okay. Narinig po ninyo yung bahagi ng mga interpellation ng mga kasama ko kanina. Most of it siguro, meron po kayong natatandaan.
most particularly the interpellation of Congresswoman Luistro. Noon pong tinatanong niya yung certain La Chica was guilty of usurpation Acosta. of authority. La Chica ba yun? Acosta po. Acosta, sorry. Sinabi niya, according to her, Acosta is even guilty of usurpation of authority of official functions. Narinig po niyo yun? Yes Kasi po. po, maring nakuha niya yung gawain na yun, allegedly, na hindi naman pala dapat na sa kanya yun. Noon pong hindi nyo inadvisean ang Committee on Good Government, technically, part of your mission, part of your mandate on authority was usurped. Sila na po yung nagtatanong eh. Ang ginagamit po nila, yung mga dokumento, yung mga reports, and the papers na sa saligang batas, ang sinasabi, kayo po ang dapat mag-examine, kayo po ang dapat mag-audit, nobody else. So in a way, part of your function was usurped, technically. Tama po. Tama po, Mr. Chair, pero it does not Hindi, mean tama po. po. Tama po, Pero, it does not mean po na we will just take it hook, line, and sinker. We will still audit based on what our standards are. I-conduct pa rin po namin yung audit na based sa amin po. o palagay natin, paano kung hindi pareho ang outcome nyo? Paano hindi pareho ang conclusion nyo? What happens? I think we will stand by yung audit po ng COA. O ibig mo sabihin, yung outcome ng aking mga colleagues ay mali. Ang sinasabi ko kasi pwedeng hindi kayo magtugma eh. Because your procedure is different. The manner of questioning probably is not even personal. Passive ang sa inyo, active sila. Yes, Mr. Chair. On that part, we will still use our expertise Kaya nga, on our you will audit. still rely on your expertise because you are the expert. Kayo ang nakakaalam ng comprehensive program and plan. Kayo ang expert sa inyong mga fields. And the members of this committee, hindi sila expert. Yan ang ibig mo sabihin. Yes, Mr. Chair. Kayo ang expert, sila hindi expert. Tama? Kaya pwedeng Iba naman po ang sa Kaya nga yun ang Congress, sinasabi ko Mr. sa iyo Chair. magkakaroon sigurado kayo ng pagkakaiba ng resulta. What happens then? What will happen to the integrity of the Commission on Audit? Sir, eventually, if ever man na mapunta po ito sa CP and then mapunta sa courts, even the courts can reverse COA po. Ang iniiwasan po kasi natin ay yung magkaiba po ng outcome. Pareho po yung ginamit. Ang mga papeles, ang mga report, lahat po ng dokumentong nakita naming inisa-isa at binusisi ng mga kasama ko are the same. Pero mag-iiba po kayo ng outcome. Mr. Chair, I believe ang outcome po from Congress is legislation, while ang sa amin po is yung result of audit po. Do you believe that you have abdicated your authority by giving to this committee the very basis of your audit because they were made public? No, Mr. Chair. Why do you think that your answer is correct? How about if you are wrong? We are still the auditors. You are still the auditor. Pero pinamigay po ninyo part of your function. That is the point. I believe that the function of the Congress Do not here say, I believe. is as We are oversight. after facts here. We are not after what you believe and we're not after your opinion. Ang pinag-uusapan natin are factual issues. Okay? Sabi mo kanina, sumagot ka kanina, no other offices, no other agencies
ang nakakagawa ng function. It's only exclusive to COA. The audit function, Mr. Chair. We just simply recognize the authority of the Congress. In simply recognizing the authority of Congress, you have wittingly or unwittingly surrendered part of your mandate because you expose the confidentiality of those documents which should have been preserved per your own rules and regulations. Am I correct? No, Mr. Chair, we have not surrendered our mandate. How do you know that you have not surrendered? How do you know? Are you in a position to even assess the impact of your action? It is still the COA that is performing the audit. The Congress is doing a different thing. They're not auditing the funds. What are they doing? Legislating. What? Legislating po. I believe we are all here because You've this been hearing sitting is here for in several aid- hours. Did is you know the legislative kind of legislation. legislation that are supposed to be coming up? Meron ba silang sinabi sa'yo na meron na kaming legislation in mind? Meron bang lumitaw? Kanina pa tayo rito. Ako, alas 10 ng umaga, nandito ako. Did you have an idea as to what legislation are coming up? For example, For example, meron bang legislation na baka sakaling nagle-legislate sila, later natuturuan kayo kung paano ang pag-audit? no po. For example, yung SAGAA sa budget on confidential funds. That will become subject of future legislation. Why are you the one articulating that? You are not a member of Congress. Yan ang That sinasabi is ko why- kanina pa eh. That is why Kanina nga ko po- pa sinasabi, what you are saying, opinion mo eh. that is I why am po trying to I- emphasize to you kung ano yung impact. That is Nung why we pagkakabi- recognize po yung wisdom po ng Congress. Pwede bang patapusin mo ako? Kasi baka mapagalitan ka ng chair. Ang pinag-uusapan natin dito, seryosong bagay. Uulitin ko sa'yo, the mandate to audit, the mandate to examine, the authority belongs only to COA. While the terminology is different, pero the basis of your audit and the basis of the investigation of this committee are one and the same. Yun ang sinasabi ko sa iyo. Did you not compromise the integrity and the independence of COA by doing so? Do not make your own opinion. I will probably accept an answer na siguro balikan mo yung commission kung tama yung ginawa ninyo. Iwanan muna kita sandali kasi gusto ko mag-isip ka rin. Mr. Chair, may I direct my attention to the land bank people? Madam, kanina po sinabi nyo sa mga kliyente o somehow you accord some sort of parang courtesy, parang ganyan. Lumawa, nag-withdraw sila ng... Magkano po ba yung withdraw kanina pinag-uusapan natin? 125 po million, Your Honor. Ano po ba yung napakalaking bagay na pinoproteksyonan ninyo kung sakasakaling yung isa po sa guard nyo tinulungan lang pong isakay po sa sasakyan dahil mabigat po at napakarami po palang winidraw. What is so spectacular about helping because they are valued clients? Explain nga po ninyo sa maiintindihan namin kasi hindi po kami bankero Your Honor, ang duty po talaga ng security guard namin ay to secure po yung bank premises. Alam ko po yun, madam. Opo, yun. But somehow, sa mga ibang establishment, alam po ninyo, yung gwardiya po, pumunta po kayo sa mga food chain. Yung gwardiya po, minsan naglilinis ng mesa. Kinukuha po niya yung mga pinggan. Nakikita niyo po yun. Hindi po unusual yun. Gwardiya po yun. Ang tinatanong ko po yung, maano po yung halimbawa sa bigat po ng dala-dala na tumulong lang pong iginanon po sa sakyan.
Ang laking bagay po ba noon, madam? I'm sorry, Your Honor. Talaga pong ganun ang... Ano nga po yung wisdom? Na yung- kung bakit halimbawa pinagbabawalan niya yung gwardiya naman na to lift a finger just to help somebody dahil sa bigat po ng kanyang daladalang pera na isakay po doon sa kanyang sasakyan. Sir, yung pinoprotektahan din po namin yung security risk din po. So baka po on the way na tumulong siya ay may mawala po doon sa... Kasi hands-off na po kami once na ma-release na ho namin yung funds sa pay. Mr. Chairman, can I have a very quick interjection with the indulgence of our my good With the compadre? indulgence of Congressman Marcoleta, just a quick interjection from Congressman. Just a very quick interjection, Mr. Chair. With the indulgence. Yes, Congressman Garin. Yeah. Mr. Chair, the security guard of a bank is different from the security guard of a restaurant. Kapag ang security guard ng isang bangko ay naghakwat at biglang pinasok yan at hinold up, imagine the lives that will be at stake there. Paano makaka-respond yan kasi ginawa mong kargador? That's one. Second, Mr. Chair, the security guards, well, they are adequately paid for that profession. Hindi naman ganun ka sobrang laki na kapag pinabitbit mo, and then the client will say, naku, kulang ito. Paano ngayon kung mapagbintangan sila? So it's not only protecting the bank, the other people, and the clients, but their task is to be a security guard, and that is the basis while banks have that ruling. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you. Mr. Chair, my kumare is speculating. Yung sinasabi ko, actual po yun eh. Meron po bang mga tao nun nung kayo po sinasakay lang po yung pera na siguro po nabigatan lang, ginanong ko lang. Ang laki po bang kasalanan yun, madam? Mga bangko po kayo eh, di ba? Dapat po yung mga kliyente naman nagbibigay kayo kahit anuman lang kaluwagan. Napakahigpit naman ninyo pala sa pagtulong para namang hindi Pilipinong ugali naman po yung pala yung pinamamalakad nyo sa bangko ninyo. Land bank pa naman kayo, gobyerno pa naman kayo. Dapat naman hindi ganun. Kung nakita nyo naman wala namang peligrosong ano, nakita nyo hirap na hirap po yung maano man lang ganun. Nasabi ko lamang po, madam, sapagkat parang hindi naman kapani-paniwala naman na... Kasi po, mas naniniwala po ako dun sa sinabi kanina na meron pong nagbigay po kayo ng parang ano yun, parang lang iganon yung trolley. Ano po yun? Ugaling Pilipino po yun eh. Hindi po masyadong kapani-paniwala yung argumento po ninyo. Mas naniniwala po ako dun sa sinabi kanina. So, last na po sa inyo, babalikan ko yung madam. Sa akin pong palagay, ay na-compromise po ninyo yung integrity, yung independence na ano ba sa Tagalog, yung repose, yung ipinagkatiwala sa inyo na saligang batas. Maring hindi po nyo alam, maring hindi conscious kayo, pero part of that authority na ibigay po ninyo. Sa makatwid, meron pong na-compromise ngayon. Sa aking palagay po, kung talagang susuriin ito, kung makakapagseryoso po tayo, baka po maring managot po ang inyong mga opisyal. I am referring to the chairman and the commissioners of COA. Somebody might file an impeachment case on the ground of, ano bang grounds natin? Betrayal of public trust. Alam po ninyo, mataas na uring pagpapahalaga yun. Kayo na rin po ang umamin at alam kong tama naman ang sinabi niyo. There is no other agency of government. Ang saligang batas po, mahigpit ang tagubilin. Siloso po yung saligang batas. Ayaw niya na meron po kayong ipagbibigyan pa. It was delegated exclusively to you. You cannot delegate that, even part of that particular authority and function. Mr. Chair, salamat po sa inyong panahon. Thank you, Congressman Marcoleta. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito,
At huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.